Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Rafael Mendoza. Ngayon, tatalakay natin ang paksa tungkol sa mangga prutas na maring makasama at makabuti sa kalusugan ng ating utak, lalo na para sa mga edad 60 pataas. May isang prutas na marahil ay mayroon ka sa bahay, tahimik at tila walang panganib. Ngunit para sa malumampas na sa edad 60, maaring unti-unti nitong sinisira ang kanilang utak, pinapahina ang memorya, at pinapabilis ang landas tungo sa demensya nang hindi nila namamalayan. Ang nakakagulat ay marami pa rin ang naniniwala na ito ay isang malusok na pagpipilian, ngunit sa aking konsulta, nakita ko kung paano radikal na nagbabago ang buhay ng aking pasyente kapag inalis ang di umano'y mabuting prutas na ito sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ako si Dr. Rafael Mendoza, at mayroon akong 15 taong karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan at kababaihan na may edad 60 pataas na mabawi ang kanilang lakas, linaw ngang isip, at higit sa lahat, maiwasan ang pagkasirangang pag-isip. At napatunayan ko ang isang simpel ngunit makapangyarihang katotohanan. Kapag itinigil natin ang basta-bastang pagkain at sinimulan nating kumain ng may layunin, ang utak ay tumutugon ng mabilis at mabisa. Ito ay bihirang ibahagi ng iba. Hindi lahat ng prutas ay mabuti para sa isang tumatandang utak. Ang ilan ay nagpapataas na sukal sa dugo, nagpapalala ang pamamaga, at sumisira sa makoneksyon ng neuron ang makoneksyon na kailangan mo para maalala ang mapangalan, manatiling nakatutok, o maiwasan ang paglalain demensya. Ngunit mayroon ding mga prutas na kabaliktaran ang epekto. Nagpapabuti ito engkang daluyan kang dugo sa utak, pinoprotektahan ang neuron, at pinapalakas ang memorya. Sa artikulong ito, ipapakita ko sa iyo ang 5 prutas na hindi mo dapat kainin pagkatapos ng edad 60. At 5 prutas na dapat mong kainin araw-araw kung gusto mong mapanatiling alerto ang iyong isip, buo ang iyong memorya, at manatili ang iyong kasarinlan sa mahabang panahon. Samahan mo ako hanggang sa dulo dahil ang huling prutas na ibabahagi ko ay nakatulong sa aking na pasyente na may balik ang linaw ngang isip at memorya sa loob lamang ng ilang linggo. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang at nag-aalala ka tungkol sa iyong utak, memorya, at kalayaan, mag-subscribe. Dito, nagbabahagi ako ng praktikal na payo na nakabase sa siyentipikong ebidensya na idinisenyo para sa iyo. Kung interesado ka sa iba pang paksa tulad nito, sabihin sa amin sa makomento upang may saalang-alang namin ito para sa masusunod na artikulo. Sige, simulan na natin sa unang prutas na dapat mong iwasan. Baka magulat ka. Ito ay nasa maliliit at makukulay na lalagyan na handa ng buksan. Maraming nakatatanda ang isinasabay pa ito sa kanilang gamot sa almusal. Ngunit, ang tila simpleng gawin na ito ay maaring sumasabotahe sa iyong memorya araw-araw. Pag-usapan natin ang fruit cocktail na nakasirup at kung bakit ito ay isang matamis na patibong para sa iyong utak. Yes, tamang fruit cocktail na nakasirup. Ang matamis na patibong sa mga nakatatanda. Dumadating ito sa malilit na lata, may malalambot na hiwangang prutas na madaling nguyain at may kaakit-akit na kulay. Para sa maraming higit sa 60 taong gulang, ang mga fruit cocktail na nakasirup ay naging perpektong merienda o kasama sa almusal. Isinasabay pa ito sa pag-inom gamot sa umaga na may pakiramdam na isang malusok na pagpipilian, ngunit ang hindi alam ngang marami, ay ang prutas na ito ay isang tahimik na bomba laban sa iyong utak. Ang problema ay hindi lamang sa prutas, kundi sa kung ano ang nakapalibot dito. Karamihan sa madilatang cocktail ay nakababad sa sirup na may mataas na fructose o sa concentrated juice na punong simpleng asukal. At ang mga asukal na iyon, kapag pumasok sa iyong katawan nang walang laman ang tiyan o nang paulit-ulit, ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng glucose. Ano ang nangyayari? Tumaas ang insulin, lumalala ang pamamagang dadaluyan ng dugo, at ang pinakamasama, bumababa ang produksyon ng nitric oxide at mga proteksyon na salik para sa mga neuron. Sinusuportahan ito ng agham. Ipinakitang pag-aaral na ang regular na pagkonsumo ng high fructose corn syrup ay may kaugnayan sa pinabilis na pagkasira ng pag-isip, pamamaga ng utak, at mas mataas na panganib ng Alzheimer's disease. Hindi tulad ng sariwang prutas na may hibla fiber, ang prutas sa sirup ay dumarating sa utak bilang isang walang preno at malakas na suntok ng asukal, na dahan-dahang sinisira ang mga koneksyon na sumusuporta sa memorya. Nakita ko ito mismo sa aking konsulta. Naalala ko si Aling Luz, 72 taong gulang, na higit sa isang dekada nang kumakain ng fruit cocktail tuwing umaga. Lumapit siya sa akin dahil nakakalimutan na niya ang simpleng bilin, malabo ang kanyang isip,
at nahirapang makipag-usap sa kanyang nga apo. Nang suriin namin ang kanyang dieta, natuklasan naming bahagi ng problema ang nga praktikal na lalayan na iyon. Nang alisin namin ito at pinalitan ng sariwa at mababang asukal na prutas, sa loob lamang ang isang buwan, napansin ng kanyang pamilya ang pagbabago mas alerto, mas masayahin, at mas malinaw ang isip. Kahit ang mga bersyon na nagsasabing in its own juice o no sugar added ay madalas na mapanlinlang. Ang nga ito ay prutas pa rin na nawalan ng malaking bahagi ng kanilang hibla, na nanatili ng ilang buwan sa loob ng isang metal na lalagyan, at ginamot upang mapanatili ang kanilang itsura. Ang resulta ay pareho, mas kaunting proteksyon na sustansya at mas maraming negatibong epekto sa iyong utak. Sa madaling salita, ang tila madali at matamis na opsyon para sa almusal o merienda ay isang patibong na unti-unting sumisira sa iyong memorya. Kaya, ang payo ko ay simple. Iwasan ang nga fruit cocktail na nakasirup at piliin ang nga sariwang prutas na may balat at hibla na nagpapalusok sa iyong utak sa halip na sumabotahe rito. At kung sa tingin mo ang problema ay nasa mga delatang prutas lamang, hintayin mong malaman kung ano ang nangyayari sa mga industrial fruit juice at maging sa mga natural na juice kapag labis, dahil doon nagtatago ang isa sa mga pinakamadalas na sanhingeng pagtaas ng glucose na direktang sumisira sa mga neuron ng hippocampus, ang sentro ng memorya. 2. Mga fruit juice. Ang suntok ng asukal na nagbabalat kayong malusok. Ibinibenta ito bilang praktikal at natural na opsyon para simulan ang araw. Ang mapaketa ay nangangakong enerhiya at bitamina, at maraming nakatatanda ang naniniwala na ang isang baso ng orange juice o anumang prutas ay ang pinakamainam na kasama sa almusal. Maging ang magumagawa nito sa bahay ay nararamdaman na may ginagawa silang malusok. Ngunit ang katotohanan ay parehong ang ma-industrial at natural na juice kapag labis ay isang direktang suntok ng asukal sa tumatandang utak. Ang pagkakaiba ay nasa hibla. Kapag kumain kang isang buong kahel, ang laman at balat nito ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Sa kabilang banda, kapag piniga mo ang prutas, nawawala ang hibla na iyon at ang tanging dumarating sa iyong dugo ay libreng asukal, mabilis at walang preno. Ang resulta, isang biglaang pagtaas ng glucose, biglaang pagtaas ng insulin, at sa paglipas ng panahon, pamamaga sa mga daluyan ng dugo na nagbibigay sustansya sa utak. At ito ay nagreresulta sa mga problema sa memorya, konsentrasyon, at mas mataas na panganib ng demensya. Hindi ito isang hula. Napatunayan na ang nga taong madalas uminom ng fruit juice ay nakakaroon ng mas maliit na hippocampus, ang bahagi ng utak na nag-iimbak ng memorya. Sa madaling salita, mas maraming juice, mas madaling makalimot sa kung ano ang iyong ginawa, makulit ng nga tanong, o mawalan ng linaw ngang isip. Nakita ko ito kay Roberto, isang 70 taong gulang na pasyente. Sa loob ng nga dekada, uminom siyang 2 basong natural na orange juice tuwing umaga para sa vitamin C. Dumating siya na nag-alala dahil naliligaw siya habang nakmamaneho at nakakalimutan ang mga simpleng bilin. Nasa mataas na hangganan ang kanyang glucose at hindi niya maintindihan kung bakit gayong malusok naman daw ang kanyang kinakain. Nang hilingin ko sa kanya na itigil ang nga juice at kumain na langeng buong prutas, tulad ng mansanas o kiwi, mabilis ang naging pagbabago. Sa loob ng isang buwan, sinabi niya sa akin na hindi na malabo ang kanyang isip sa umaga at mas malinaw na ang kanyang memorya. Maging ang nga juice na nagsasabing 100% natural o walang dagdag na asukal ay maaring manlinlang. Ang isang maliit na bote ay maaring maglaman ng asukal mula sa 3 o 4 na kahel, at walang sinuman ang kakain ng ganoong karami ng sabay-sabay. Ang utak, sa kabilang banda, ay tinatanggap ang agos na iyon ng walang depensa. Kaya, ang aking rekomendasyon ay malinaw, limitahan ang pag-inom ng juice. Kung inom ka, gawin itong paminsan-minsan at sa maliit na dami. At tandaan, ang tunay na nagpoprotekta sa iyong utak ay hindi ang asukal ng prutas, kundi ang hibla, ma-antioksidan, at mga compound na nasa buong prutas lamang. At kung sa tingin mo ang ma-juice ang pinakamalaking kaaway ng iyong memorya, hintayin mong marinig kung ano ang nangyayari sa mga datiles, pasas, at iba pang pinatuyong prutas na maraming naniniwalang malusok ngunit sa katotohanan ay isa sa mga pinakamatamis na paraan upang sirain ang iyong utak. 3. Mapinatuyong prutas na may asukal. Ang pinakamatamis na panlilinlang laban sa iyong memorya. Isang dakot ng pasas dito, ilang datiles pagkatapos kumain, ilang tuyong igos bago matulog. Maraming nakatatanda ang naniniwala na pumipili sila ngang mas natural na alternatibo sa mga proses na matamis. At mukha silang hindi nakakapinsala, maliit, madaling itago, at puno ng enerhiya.
Ngunit ang totu, pinupuno nila ang utak ng konsentradong dosis ng asukal na nakpapabilis sa pagkasira ng pag-iisip. Ang problema sa mapinatuyong prutas ay kinokonsentra nito ang asukal ng sariwang prutas sa mas maliit na volume. Upang makaroon ka nga ideya, ang isang tasa ng pasas ay maaring maglaman ng mas maraming asukal kaysa sa isang latangang soft drink. At hindi tulad ng sariwang prutas, ang asukal na iyon ay dumarating ng halos walang hibla para prenohen ang pagsipsip nito. Ano ang nangyayari? Isang mabilis na pagtaas ng glucose, pagtaas ng insulin, at isang kaskadangang pamamaga na direktang tumatama sa utak. Ang masama pa, sa maraming komersyal na presentasyon, ang mga pinatuyong prutas ay hindi lang may natural na asukal, kundi pinahiran pa ngang sirup, langis, o mga preservative tulad ng sulfites. Ang additive na ito ay nakakasagabal sa pagsipsip ng mahahalagang sustansya tulad ng zinc at magnesium, mga mineral na kailangan ng utak para gumana ng mayos. Sa madaling salita, bukod sa sobrang pakarga ng glucose sa iyong isip, ninanakaw pa nito ang nga depensa na dapat magprotekta sa iyong nga neuron. Nagkaroon ako nga mapasyente na kumakain nga datiles gabi-gabi para makatulok ng mas mahimbing. Ang hindi nila alam, ay pinapanatili nga madatiles na iyon na mataas ang kanilang glucose sa buong madaling araw, na pumipigil sa utak na pumasok sa malalim na yuktong pahinga, at hinaharangan ang paglabas ng repairing hormone. Ang resulta, gumigising silang pagod, mabigat ang ulo, at lalong nagiging makakalimutin. At hindi lang ito tungkol sa memorya. Ang sobrang asukal mula sa mapinatuyong prutas ay nakakaapekto rin sa mood. Maraming tao ang nagsabi sa akin na pagkatapos kumain ng maraming pasas o igos, nakakaramdam silang ang biglaang lungkot o kawalang ngana, na direktang naugnay sa mga pagbabago sa kimika ng utak na dulot ng mataas na glucose. Kaya palagi kong iginigit, ang mga pinatuyong prutas, kahit na ibinebenta bilang malusok, ay dapat ituring na kung ano sila, konsentradong matamis. Kung gusto mong protektahan ang iyong memorya, iwasan ang nga ito o kumain lamang sa napakaliit na dami at paminsan-minsan. Huwag itong gawing pangaraw-araw na gawi. At kung sa tingin mo ay problema na ang nga pinatuyong prutas, hintayin mong marinig kung ano ang nangyayari sa ilang napakatamis na tropikal na prutas tulad ng mangga o hinok na pinya. Mukha silang sariwa at natural, ngunit kapag labis, maari silang maging isang tahimik na kaaway ng iyong memorya. Meron napakatamis na tropikal na prutas. Ang sobrang asukal na lumalason sa iyong memorya. Ang mangga, hinok na pinya, at napakatamis na papaya ay mga prutas na nagpapahiwatig ng kasariwaan, tag-init, at kalusugan. Maraming nakatatanda ang isinasama ang nga ito sa kanilang dieta, kumbinsido na ito ay isang natural na pinakukunan ng bitamina. At totoo na naglalaman ito ang mahahalagang sustansya, ngunit ang hindi isinasaalang-alang ng marami ay kapaklabis. Ang nga prutas na ito ay maaring maging isang sobrang karga ng asukal na unti-unting lumalason sa utak. Ang isang malaking mangga, halimbawa, ay maaring magbigay ng higit sa 40 gramo ng asukal. Halos katumbas iyon ng ilang kutsarang asukal. Kapag ang antas na ito ang fructose at glucose ay bigla ang pumasok sa katawan, ang tugon ay agaran, isang pagtaas ang insulin, pamamaga sa magadaluyan ang dugo na dumadaloy sa utak, at isang pagbabago sa metabolismo ng neuron. Sa paglipas ng panahon, ang prosesong ito ay nagre-resulta sa insulin resistance sa utak, na nangahulugang hindi na nagagamit ng maneron ang enerhiya ng mahusay. Ang resulta? Mas maraming pakapagod sa isip, madalas napakalimot, at mas mataas na panganib ng pagkasirangang pag-iisip. Naalala ko si Elena, isang 68 taong gulang na pasyente. Mahilig siya sa tropical fruit smoothie at tuwing hapon ay gumagawa siya ng isa na may mangga at pinya. Akala niya, pinapakain niya ng bitamina ang kanyang utak. Gayunpaman, sa konsulta, inamin niya na lalo siyang nakakaramdam ng mental fog, nahirapang ayusin ang mga simpleng gawain, at nakakalimutan ang mga appointment sa kanyang mga kaibigan. Nang suriin namin ang kanyang dieta, nakita naming mas marami siyang kinakaing asukal kaysa sa kayang iproseso ng kanyang utak. Nang bawasan niya ang mga smoothie na iyon at pinalitan ng mga prutas na mas mababa sa asukal, tulad ng mansanas at kiwi, sa loob ng isang buwan, ay naramdaman na niyang mas magaan ang kanyang isip at mas matatag ang kanyang memorya. Ang nakakabahala ay ang manahigit sa 60 taong gulang ay may mas mabagal na metabolismo at mas sensitibong utak sa oxidative stress. Kaya, ang maring hindi makaapekto sa isang mas bata ay nagiging isang tunay na panganib para sa kalusugan ng pag-isip ng isang nakatatanda. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong ganap na alisin ang prutas na ito.
Kung gusto mo sila, maari mong kainin paminsan-minsan, sa malilit na bahagi, at laging sinasamahan ng mga pagkain na may hibla o protina na nagpapabagal sa pagtaas ng asukal. Ngunit ang paggawa sa ito bilang isang pang-araw-araw na gawi, lalo na sa anyo nga smoothie o malalaking bahagi, ay isang tiyak na paraan upang labis na kargahan ang iyong memorya at pabilisin ang pagkasira nito. 5. Mga fruit snacks. Ang patibong nga ultra-processed na pagkain. Sa maraming estanteng supermarket, lumalabas ang ito bilang isang moderno at magaan na opsyon, banana chips, hiwaeng mansanas, o malutong na pirasong mangga. Lahat ay nakabalot sa masupot na nagsasabing natural, walang kasalanan, o perpekto para sa merienda. At siyempre, maraming nakatatanda ang nahuhulog sa patibong, iniisip na pumipili sila ang mas mahusay kaysa sa biskwit o candy. Ngunit ang katotohanan ay ang nga produktong ito ay hindi prutas. Sila ay ma-ultra-processed na pagkain na sumisira sa memorya at nagpapabilis sa pagtanda ng utak. Ang malaking problema ay kung paano ito inihahanda. Karamihan samgas na ito ay piniprito samga refined vegetable oil tulad ng palm oil o industrial sunflower oil. Ang nalangis na ito, kapag pinainit, ay nag-oksidise at lumilikha nga nagpapa-inflame na compound na naglalakbay sa dugo patungo sa utak. Dun, pinapamaga nila ang neuron, binabago ang komunikasyon sa pagitan nila, at nagtataguyot ngang pakasirangang pag-iisip. Sa madaling salita, ang mukhang magaan na prutas ay sa katotohanan ay isang cocktail ngang nakapipinsalang taba na unti-unting lumalason sa iyong isip. At hindi lang iyon. Bukod sa malangis, madalas silang may dagdag na asukal, sirup, o industrial honey para gawin itong mas matamis at nakakaadik. Nangangahulugan, iyon ngang mas mataas pang pagtaas ng glucose kasama pa ang epekto nga oxidized na taba. Isang dobleng dagok para sa iyong memorya. Sa isang banda, ang asukal na sumisira sa mga koneksyon ng neuron, at sa kabilang banda, ang mga proses na taba na nagpapataas ng pamamagang utak. Naalala ko si Anita, 71 taong gulang, na buong pagmamalaking nagsabi sa akin na tumigil na siya sa pagkain ng biskwit dahil ngayon ay lagi siyang may dalang isang supot ng banana chip. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magreklamo na nakakalimutan niya ang nasalita, at parang manhid ang kanyang ulo. Nang suriin namin ang label, nakita naming ang chips na iyon ay naglalaman ng higit sa 30% palm oil at dagdag na asukal. Hiniling ko sa kanya na alisin ang ito at palitan ng buong sariwang prutas. Pagkaraan ng isang buwan, sinabi niya sa akin na mas malinaw na ang kanyang isip at hindi na gaanong pagod. Ito ang mensahe na lagi kong inulit. Ang sariwang prutas ay hindi kailangang prituhin, tamisan, o ilagay sa isang supot para maging malusog. Kapag ginawa itong chips, hindi na ito pagkain kundi isang ultra-processed na produkto na sumasabotahe sa iyong memorya. Dito nagtatapos ang listahan NG5 prutas na nakakasama sa iyong utak pagkatapos NG edad 60. At ngayon, dumako na tayo sa tunay na mahalaga. Ang prutas na maring magprotekta sa iyong neuron, magpabuti ng sirkulasyon sa iyong utak, at tulungan kang mapanatiling buo ang iyong memorya sa mas mahabang panahon. Ang 5 prutas na nagpapalakas sa iyong utak. 1. Mangga blueberries. Ang natural na depensa ng iyong memorya. Maliit, may matinding asul na kulay, at bahagyang maasim na lasa. Ang blueberry ay tila simpleng prutas, ngunit nagtatago ito ng pambihirang kapangyarihan para sa utak. Sa katunayan, tinatawag ito ng maraming mananaliksik na prutas ng memorya. At hindi ito nakataon. Ang blueberry ay puno ng anthocyanins, mga natural na compound na nagsisilbing pananggalaban sa pagtanda ng utak. Sa paglipas ng mataon, ang utak ay nahaharap sa dalawang malaking kaway, oxidative stress at pamamaga. Parehong sumisira sa mga neuron, pinuputol ang mga koneksyon sa pagitan nila, at pinapabilis ang paglitaw ng mga problema sa memorya. Ang anthocyanin sa mga blueberry ay neutralisahin ang pinsalang iyon at tumutulong sa mga selulangang utak na gumana ng mas mahusay at mag-usap ng mas epektibo. Napatunayan na ang nakatatanda na regular na kumakain ng blueberry ay nakakaroon ng mas mahusay na memorya, atensyon, at kalinawan ng isip sa loob ng ilang linggo. At ang pinakainteresante ay hindi ito pansamantalang epekto. Sa pangmatagalan, tumutulong ang blueberry na mapreserba ang hippocampus, na siyang bahagi ng utak na responsable sa pag-imbak ng alaala at pag-aral ng bagong bagay. Sa aking konsulta, nakita ko ang malinaw na mga resulta. Si Mang Tomas, 74 taong gulang, ay nagsimulang mag-alala dahil nakakalimutan niya kung saan inilalagay ang kanyang nasusi at nahirapang sundan ang balita sa telebisyon.
Inirekomenda ko na magdagdag siangeng sariwang blueberry tuwing umaga kalahating baso sa natural na yogurt o sa isang smoothie na walang asukal. Pakaraan ng 3 buwan, sinabi niya sa akin na mas malinaw na ang kanyang isip, mas madali siyang nakakalala, at mas kampante siyang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. 2. Granada pomegranate. Ang kakamping sirkulasyon sa iyong utak. Ang granada ay isa sa mga prutas na hindi pinapansin ng marami dahil hindi nila alam kung paano ito kainin, ngunit nagtatago ito ang isang kayamanan sa bawat isa sa kanyang mapupula at makikinang na butil. Ang sariwa at bahagyang maasim na lasa nito ay panlabas lamang. Ang pinakamahalaga ay kung ano ang ginagawa nito sa loop ng iyong katawan, lalo na sa iyong utak. Ang granada ay isa sa mga prutas na pinakamayaman sa polyphenols, partikular sa masangkap na tinatawag na punicalagins. Ang mga compound na ito ay may direktang epekto sa madaluyan ng dugo, tumutulong sa mga ito na mag-relax at mapabuti ang daloy ng dugo. At kapag mas maganda ang sirkulasyon ng dugo, mas maraming oksigen at sustansya ang natatanggap ng utak eksakto kung ano ang kailangan nito upang mapanatiling malinaw ang memorya at pag-isip. Sa paglipas ng mga taon, ang mga arterya na nagdadala ng dugo sa utak ay nagiging mas matigas at makitit. Ang kakulangan sa daloying dugo na iyon ay isa sa masalik na nagtataguyod ng pagkasira ng pag-isip at vascular dementia. Ang granada ay nagsisilbing natural na protektor laban sa problemang iyon, pinapanatili ang pagiging flexible ng mga daluyan at binabawasan ang pamamaga na sumisira sa kanila. Sa aking mga pasyente, nakakita ako ng nakapansine-pansing resulta. Si Aling Maria, 69 taong gulang, ay dumaranas ng madalas na pakalimot at sinasabing mabigat ang kanyang ulo. Hiniling ko sa kanya na magdagdag ng lahating tasangang butil ng granada sa kanyang dieta araw-araw, alinman sa masalat, yogurt, o kainin ng mag-isa. Pagkaraan ng 2 buwan, sinabi niya sa akin na mas malakas ang kanyang pakiramdam, mas nasusundan niya ang nausapan, at bumalik pa ang kanyang gana sa pagbabasa dahil hindi na siya madaling nawawala sa kanyang binabasa. 3 mansanas. Ang pangaraw-araw na prutas na nagpoprotekta sa iyong mga neuron. Sa unang tingin, mukha itong isang pangkaraniwang prutas, kaya karaniwan na madalas itong hindi napapansin. Ngunit ang mansanas, lalo na kapag kinakain kasama ang balat nito, ay isa sa mga pinakamahusay na kakampi para protektahan ang isang tumatandang utak. Ang nagpapabukotangi dito ay hindi lamang ang hibla nito, kundi isang compound na tinatawag na quercetin, na pangunahing matatagpuan sa balat. Ang quercetin ay isang napakalakas na antioksidan na direktang lumalaban sa pamamaga at pinsala mula sa oxidation sa utak. Ang dalawang prosesong ito, ang talamak na pamamaga at oxidative stress, ay responsible sa mas mabilis na pagkasira ng neuron at pagginang ng memorya sa paglipas ng dataon. Ang pagkain ng mansanas na may balat ay tulad ng pagbibigay sa iyong utak ng isang kalasak na nagpoprotekta dito mula sa tahimik na pagkasira. Naalala ko si Mang Cardo, 75 taong gulang, na nagsimulang makaranas madalas napakalimot kapag namimili sa palengke. Palagi siyang umuwi na kulang ang kalahati ang kanyang nga binili. Nang suriin namin ang kanyang dieta, natuklasan naming halos hindi siya kumakain ng buwang prutas, ngunit maraming puting tinapay at biskwit. Iminungkahi ko na magdagdag siya ng isang mansanas araw-araw, laging may balat. Sa loob ng ilang linggo, sinabi niya sa akin na hindi na siya gaanong makakalimutin, mas magaan ang kanyang panunaw, at mas may lakas pa siya sa hapon. Ang pinakamaganda sa mansanas ay madali itong mabili, mura, at madaling isama sa pang-araw-araw na buhay. 4 kiwi, ang luntiang antioksidan na nagpoprotekta sa iyong mga neuron. Maliit, may magaspang na balat, at may matingkat na luntiang loop. Ang kiwi ay hindi karaniwang pinakapopular na prutas, ngunit para sa utak na lumampas na sa 60, ito ay isang tunay na kayamanan. Ang kapangyarihan nito ay nasa vitamin C, isang mahalagang sustansya para ipagtanggol ang mga neuron mula sa pinsalang oxidation. Sa paglipas ng mga taon, nag-ipon ang utak ng mas maraming free radicals, mga maliliit na molekula na sumisira sa mga nerve cell at pumuputol sa mga koneksyon sa pagitan nila. Ang vitamin C ay nagsisilbing isang kalasag, neutralisahin ang pinsalang iyon at pinapanatili ang neuron sa mas mabuting kalagayan. Kaya, kapag sapat ang antas ng vitamin C sa dugo, mas napapanatili ang memorya, konsentrasyon, at pag-aral sa mas mahabang panahon. At dito nakakaroon ng pagkakaiba ang kiwi dahil mas marami itong vitamin C kaysa sa isang kahel sa parehong damingang prutas. Nakita ko ito kay Tita Lorna, 70 taong gulang. Lumapit siya na nag-alala dahil nahirapan na siyang alalahanin ang pangalan ng tao at palaging pagod.
Nang suriin ko ang kanyang dieta, natuklasan kong halos hindi siya kumakain ng prutas na mayaman sa vitamin C. Hiniling ko sa kanya na magdagdag ng 2 kiwi sa isang araw. Pagkaraan ng 1 buwan, sinabi niya sa akin na mas malakas ang kanyang pakiramdam, mas maganda ang kanyang mood, at hindi na siya nabablangko kapag nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. 5. Avocado. Ang matabang pagkain na nagpapalakas sa iyong utak. May magaspang na balat at malakremang laman. Ang avocado ay hindi isang matamis na prutas tulad ng karamihan, ngunit dahil dito, ito ay nagiging isa sa mapinakamahusay na kakampi para sa isang tumatandang utak. Ang nagpapabukod tangi dito ay ang yaman nito sa malusog na taba, lalo na ang monounsaturated fatty acids, na direktang nagpapalusok sa malamad, membrane, nga neuron at tumutulong sa kanila na mag-usap ng mas epektibo. Ang utak ay binubuo ng laking bahaging taba, at habang lumilipas ang nga taon, ang nga taba na iyon ay nag-oxidize at nawawalan ng kanilang tungkulin, na nakakapekto sa memorya, bilis ng pag-isip, at konsentrasyon. Ang abokado ay nagsisilbing isang natural na tagapag-ayos. Ang magandang kalidad ng taba nito ay tumutulong na muling buuin ang ngalamat ng selula, na nagpapadali para sa mga neuron na magpadala ng impormasyon ng malinaw at mabilis. Nakita ko ito kay Lolo Jose, 78 taong gulang, na nagsimulang makaramdam ang pagiging pumurol sa pag-iisip at madalas makalimutan ang kanyang nabasa sa diaryo. Inirekomenda ko na magdagdag siya ng kalahating abokado sa isang araw sa kanyang dieta, alinman sa mga salat o ipahid sa tinapay. Pagkaraan ng 3 buwan, sinabi niya sa akin na mas matalas na ang kanyang isip, mas naiintindihan niya ang kanyang binabasa, at maging ang kanyang mood ay bumuti. Pagkatapos ng edad 60, bawat prutas na iyong pinipili ay maaring maglapit sa iyo sa isang malinaw na isip o sa isang humihinang memorya. Ang makaproses at punong asukal ay sumisira sa iyong mga neuron, habang ang mga sariwa at mayaman sa antioksidan ay nagpoprotekta sa kanila. Tandaan, ang iyong utak ay maari pa ring manatiling malakas. Magsimula ngayon.